Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang wag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-11 linggo sa karaniwang panahon at unang araw po ng pagnonobena para sa kapistahan ng kabanal-banalang puso ng ating Panginoong Hesukristo, o Most Sacred Heart of Jesus. Mga AP, nasan? Taas ang kamay ng mga AP. Kamusta ang mga puso? Sugatan ba? At bakit sugatan? Sugatan ba dahil nagmamahal? O sugatan dahil sa katigasan ng mga ulo? Tingnan po natin ang mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito, no, na maganda pong paalala ito sa atin. Lalo pa tayo, no? Tayo mga nararito, palasimba, madasalin. Tingnan niyo yung mga katabi ninyo, madasalin. May mga suot pa nga yan na, kwintas, di ba? Kung hindi rosaryo, scapular, palakihan pa. Kung pwede nga lang, kasing laki ng folder, di ba? At ang dami nating nilalagay sa katawan natin. Ang dami nating ginagawa, no? Pwedeng paluhod, pwedeng padipa, kung ano-ano pa, no? Makanta pa tayo, ang dami nating ginagawa, no? Pero magandang ma-real talk tayo ngayong gabi. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag kang AI. Alam niyo yung AI? Diba? Artificial. Ano pag sinabing artificial?
Hindi totoo. Ano pag sinabing hindi totoo? Fake. Ano pag sinabing fake? Plastic. Kasi malinaw sa Ebanghelyo, sa mensahe na ibinibigay sa atin ngayon, sabi, kung ikaw ay magdarasal, kung ikaw ay maglilimos, kung ikaw ay mag-aayuno, huwag pakitang tao. Sabi ko kasi, no, tayo mga taga-simbahan, tayo mga nagsisimba, kailangan tayong maril talk. Bakit ba tayo nagsisimba? Bakit ba tayo nagli-lead ng mga nobina? Bakit ba tayo nagnunubin-nubina pa dito? Malinaw ba sa atin? Yun lang naman din, no? Kailangan kasi makompronta tayo. Malinaw ba sa atin bakit natin to ginagawa? Gusto lang ba nating mapansin? Wala lang ba talaga tayong ginagawa sa bahay? Gusto lang ba natin Kasi ngayon po, no, lahat ng ginagawa natin, no, lahat, kailangan malinaw, ha? Hindi naman natin ginajudge, no? Pero kailangan malinaw sa iyo. Ikaw lang din naman ang makakasagot niyan. Lahat kasi ng ginagawa natin, gusto natin mayroong likes, pinupusuan. Gusto natin lagi nagugustuhan ng tao ang ating ginagawa. Kaya nga, di ba, pag nag-post ka, maya-maya, tinitingnan mo, ilan na ba yung nagpuso? Ilan na ba yun? Kaya nai-stress ka na kasi kahit anong gawin mo, kahit maghubad ka na sa social media, kulang sa like, tanungin nyo nga ulit yung katabi niyo, kulang ka ba sa pansin? Kasi laging yun yung gusto natin, di ba? Gusto natin mapansin tayo ng tao. Yan. Kaya ang daming papampam sa simbahan kasi gusto mapansin lang ng tao. Sa lahat ng ginagawa natin, para bang, ngayon malinaw, kahit anong gawin mo, ang Diyos pa rin ang dapat nating ma-please, hindi ang tao. Ang Diyos. Kaya nga, ano bang ginagawa ko? Kasi baka pagdating ng araw, baliwala naman pala ito kasi hindi naman natutuwa ang Diyos sa atin. Habang nag-organize tayo ng mga activities sa simbahan, ano nangyayari? Nag-aaway-away. Pag dumadating na ang prosesyon, nagpapalakpakan, pero magkakagalit yan. Anong ginawa natin? Nagpagod lang tayo. Talagang mariril talk tayo dito sa Ebanghelyo natin ito. Diba, sa diretsahan, sinasabi ni Kristo, huwag pakitang tao lang. Huwag paimbabaw. Kaya nga kapati nakakalungkot ngayon, no? Pati ang pagtulong sa kapwa, pinagkakakitaan. Tutulong na lang, kumita pa. Diba? So, hindi talaga genuine na tumutulong. Kailangan natin palabasin yung totoong pagiging generous, yung totoong pagkakawang gawa. Kasi ang isang taong nagbibigay, di ba, pero naghihintay ng kapalit, hindi naman generous ang tawag dyan. Ang tawag dyan, investor. Tumutulong, pero nag-i-invest lang. So tayong mga taong simbahan, ganun din ba tayo? Mauuwi din ba tayo sa ganun? Ano Nay? Diba? Kaya mahalaga po, suriin lagi, ano na ang nilalaman ng puso natin? Bakit nating ginagawa ang mga ginagawa natin ngayon? Kasi kung gusto mong mapansin, sige, bibigyan kita ng chance. Magtatumbling ka dyan. O pagtapos yan, dapat okay na. O, kung gusto mo ng palakpak, sige, palakpakan. O, tapos yan, okay na, ha? Kaya lang, kung hindi ka kasi natitigil, at para bang, di ba, lahat na lang ng ginagawa mo, kasi nga, kulang tayo sa discernment, di ba, no? Kulang tayo sa
paglalaan ng panahon para mapagnilayan natin ito, na meron lang tayong pangangailangan. Di ba? Lalo pa, marami kasi talaga kulang sa pansin ngayon. Maraming tumupunta sa simbahan, di ba? Kulang sa pansin sa magulang o ng magulang, ng anak. Kaya kung ano-anong pinagagagawa, mapansin lang. Pero tandaan natin, ha? Nakikita tayo ng Diyos. Hindi yung para bang, hindi ako pinapansin ng Diyos. Hindi. Bawat sandali ng ating buhay, kitang-kita niya. Hindi sa binabantayan tayo, pero kasama natin ang Diyos. Kaya, parang minsan yung, ano ba ito? Parang siguro, no? Pag titingnan tayo ni Jesus, siguro, sa tingin pa lang niya, pagod na pagod naman ito, kawawa naman ito, pagod na pagod. Kasi, pagod na siya sa, yung ma-please niya yung tao, na hindi siya talaga pinapansin, di ba? Ang gusto sa atin ni Kristo, maging genuine, maging natural tayo. Magdasal, kailangan yon, no? Kailangan natin magdasal, dapat tayong mag-ayuno, dapat tayong tumulong at magkawang gawa, magbigay ng tulong. Kaya nga sabi sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, binibiyayaan tayo ng Diyos, hindi para sa sarili lang natin, kundi para mayroon tayong magamit sa pagkakawang gawa. Yan ang sinasabi. Upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa, hindi upang may magamit kayo para magpapansin. Yan, di ba? Sabi ko kanina, no? Lahat pinagkakakitaan natin ngayon. Kaya lahat na artificial. Pag walang camera, hindi naman tumutulong. Pero kung merong camera, yan. Pero ulitin ko po, ha? Wala sa atin ang karapatan para husgahan ang isang tao sa kanyang ginagawa, sa kanyang ibinibigay. Wala sa atin. Pero ikaw mismo, ako mismo, tayo mismo, kailangan natin masagot ito sa ating sarili kung bakit natin to ginagawa. At ikaw at ang Diyos lang ang magtutuos pagdating ng araw kung yan ba ay pakitang tao lang o talagang totoong nagsikap kang maging mabuti sa iyong kapwa. Amen?